authority. Yes. Hindi naman eh. Nagsalita na yung appointing authority. Kahit matanggal nila si Sara sa pagka-DepEd secretary, hindi naman si Sara sumasahod sa DepEd eh. As Vice President naman sinasahod eh. Ang Vice President is higher than to the DepEd secretary. Kumbaga sa kwan, tinutulungan niya nga si PBBM baguhin yung binago ng mga dilawan na sistema na binura yung history ng kanyang ama sa libro, no? Pero sa palagay mo, ano yung pinaka dahilan ng mga yellow tags? Bakit nila ito ginagawa? O ng mga pulahaw? At saka siguro kasabay na dyan ng mga yellow tags. Sa palagay mo, ano yung pinakadahilan nun nila? Huwag silang maghakbang ng ganyan na hindi naman angkop doon sa desisyon ng presidente. Pag nakikialam sila sa desisyon, hayaan nila na ang presidente ang mag-decide kung tama na o ano na tanggalin si Sara. Yun lang. Pero mga kababayan ko, alam nyo po, meron akong mga kakilalang mga teacher, no, na kung saan sa panahon po natin ngayon, talagang, ayun nga po sa kanila, mas okay daw umano sa kanila yung DepEd Secretary ngayon na si Vice President Sara Duterte. Diba? So ikaw sir, ano yung opinion mo sa ngayon, lalong-lalo na lang sa Idealic? Ano yung opinion mo sa mga kaganapan mo ngayon? Ha? Hayaan mo na sila dyan sa kasi hindi naman po pwede na isa lang alang ni Bato yung national security sa PDL kakampihan kung sino man dapat kampihan, dapat sa gitna lang siya. Sa gitna lang. Oo. Ganun pa man yung kalaban mo as sitting president. Yes, I agree. Wala kang magagawa doon pag sinabi na kahit na ang Senado ay independent. Bakit ngayon yun ang ibinigay yan? Noong pang kumakandidato ako, tahimik kayo. Pwede silang questionin doon. Walang valid reason yung gagawin nyo na gano'n. Pero sa palagay mo, lalo-lalo na ngayon, umano na yung, ano na yan, yung issue na yan, kumbaga lumabas na yan, tapos presidente na si PBBM. Sa palagay mo, ano yung pinaka-the best bilang isang Pilipino, pinaka-the best na dapat gawin ni PBBM? Sa palagay niyo? Ano, no? Ano yung pinaka-the best na gawin ni PBBM, lalo-lalo na sa ngayon, lumabas na yung issue patungkol dyan? Hey! Ano? Ano yung pinaka-the best na gawin ni Bongbong Marcos, President? Lalo-lalo na sa ngayon na lumabas na yung issue na yan. Dapat magpa-drug test na siya para maka-clear na yan. Yan lang yung pinaka... The best na gagawin niya, magpa-test siya at talagang kumakaroon sa para mawala yung agam-agam ng tao pa. Kaya alam niyo po mga kababayan, sa totoo lang nagtataka din ako dito sa mga pulahaw Kasi unang-una, sa lahat ng mga government official, bukod tanging si Sara Duterte, Vice President, ang pinakamataas ang kanyang nakukuhang survey. Kasi nga alam naman po natin na unang-una kasi si Vice President, ngayong malayo pa naman ang eleksyon, hindi naman talaga siya kasi namumulitika. Diba? Basta siya, ginagawa niya lang yung trabaho niya, trabaho. Ganun lang si Vice President Sara Duterte. Kaya naman sa ngayon naman, matalino naman yung mga tao Hindi naman siguro kayo mga ob-ob, di ba? Na maniniwala kayo sa mga pinagsasabi nito mga pulahaw vlogger na alam naman po natin mga kaibigan. Opinion haka-haka lang naman nila, opinion, kagustuhan lang nila yan, sariling kagustuhan lang nila yan. Tsaka kaya lang naman bumabanat mga yan kasi nga kumikita mga yan. 'Di ba? Pakinggan nyo, tingnan nyo yung mga kalye survey, tingnan nyo, doon kayo mas maniwala sa mga kalye survey, yung mga kalye survey na neutral. 'Di ba? Hindi yung sa mga vlogger na yan na nandiyan lang sa bahay tapos kung ano yung maisipan nila sasabihin nila as long as na sila'y pabor doon sa administrasyon kay PBBM, no? Babanatan nila si Sara Duterte. At saka si President Bongbong Marcos, nagsalita naman na talaga yon na kung saan wala siyang dahilan para tanggalin
si Sara Duterte bilang kanyang gabinete. Kasi unang-una, si Sara Duterte nga, gaya po ng sinabi po natin, nagtatrabaho lang. 'Di ba? Tsaka wala naman siya nakikitang dahilan kasi the best naman pag nagtrabaho si Vice President Sara Duterte, 'di ba? Kaya nakakalungkot. Alam nyo, yung expected natin na unity, hindi talaga siya nangyayari. 'Di ba? So, ang laki ng expectation ng taong bayan sa mga nangyayari sa ngayon. Kasi nga, dati, di ba, panay sigaw tayo. Naalala ko pa nga dati nung Caravan, naalala ko na grabe yung tao, talagang grabe yung support nila kay PBBM and also kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga, nag-expect talagang tao na this time, sa kanilang pamumuno ay magiging okay ang Pilipinas. Pero parang mayroon pa tayong pandemya sa ngayon. Parang ang sitwasyon sa ngayon parang mas mahirap nung panahon po ng Duterte administration, which is dati nga po meron pang pandemya noon. 'Di ba? Kaya nakakalungkot lang mga kaibigan kasi ngayon kung titingnan natin way back 2019 nung nagkaroon tayo ng pandemya, kung ikukumpara natin sa ngayon 2019 gaya nga po ng mga na-interview natin din sa labas. Ayun po sa kanila, mas nahihirapan sila ngayon kung ikukumpara natin ng mga pandemya pa ng panahon ng Duterte administration. Tsaka ako, way back 2019, gumagala talaga ako dito sa Ross Boulevard. And nakikita ko dati, may mga kababayan talaga tayo na, kumbaga, natutuwa talaga kay Duterte. Kasi mga kaibigan, naalala ko dati, dito sa Ross Boulevard, kung inyo din matatandaan, mayroon ditong vine na kung saan nakalagay ang mukha ni Duterte. Vine na nakalagay ang mukha ni Duterte at saka yung laman ho ng van ho na ito is puro pagkain. At saka halos every morning, nandito yan sa Roas Boulevard. Namimigay yan ng mga foods. Kaya mga tao dito pila-pila ng mga panahon na yun. Diba? Tsaka grabe talaga, ang dami, parang yung mga tao nun, parang, alam mo yun, parang pag nakikita kasi nila yung vine na nagbibigay ng mga food sa mga kababayan po natin, mga homeless dito, talagang naiinganyo na rin ang sambayan ng Pilipino na magbigay na rin ng mga foods. Pero ngayon parang wala akong nakikita dito. At saka yung mga interview natin sa mga homeless dito sa Ross Boulevard, ayun po sa kanila, wala naman na daw umanong ganun sa ngayon. Diba? Kaya abangan natin, ito palapit na ng palapit ang election this coming 25. Marami na namang maglalaban-laban. But makikita na naman natin kung sino talaga ang mananalo this coming 25. But Vice President Sara Duterte is sigurado yan, expected natin yan na lalong-lalo na sa panahon ho natin ngayon. Although sinisiraan ng mga pulahaw, pero nananatiling top 1 pa rin sa pinakamataas na survey ho sa mga government official. Ako naniniwala talaga ako na si Vice President Sara Duterte maging susunod na Pangulo ng Pilipinas yan mga kaibigan. Di ba? At itong ginawa po pagkapanalo ni PBBM. Dahil nga sa hindi niya... Kasi ako sa ngayon expected natin na pagdating ng 2025, magkakaroon ng labanan dyan between partido ni La President BBM and partido naman po nila Duterte. Expected na natin yan. Although, ang maglalaban-laban next year, siguro magkaroon ng tambalan ang mga yellow and also maaring magkaganon na magkakaroon ng tambalan ang mga yellow at saka ang mga pulahan. Pero yan naman po mga kaibigan ay merong maliit na porsyento lalo-lalo na sa ngayon na mas parang binibigyan ho nila ng pahalaga ang mga yellow tones kaysa sa mga Duterte. Kaya nga expected natin na maglalaban-laban ang mga Duterte at saka ang mga Marcos this coming election 2025. Sigurado po yan mga kaibigan. Kaya medyo etong palapit na election 2025 at saka 2028 intense po ito. Dahil ang mga magkakampi dati ay magkakalaban na this coming. No? So expected na po natin yan mga kababayan. Kaya ako talagang nakakalungkot dahil akala natin magiging okay na. Akala natin magiging okay na yung pamumuno ko. Magiging okay ang Pilipinas ngayon sa kanilang pamumuno. Pero hindi po nangyari yon. Diba? So hindi mga kaibigan, ang layo po talaga. Ang layo ng mga nangyayari sa ngayon kung ikukumpara po natin sa mga pinangako, tsaka yung pangakong pangarap pala yung pangarap do, sabi ng mga pulahaw, yung pangarap na 20 pesos na bigas. Hindi mangyayari yon. Pero ang totoo lang, alam naman nating lahat na nagkakaroon ng pagmamahal ang mga bilihin sa hindi lamang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Pero maging si Senador Amy at saka si President BBM, ayun po sa kanila, nagsalita na rin talaga sila na ang pinaka-reason
kung bakit nagmamahalan ang mga presyo ng bilihin sa mga dito sa Pilipinas, dahil ho sa mga smuggler. Unlike before ng panahon ng Duterte, meron tinatawag na kamay na bakal. Kaya nakokontrol yung mga smuggler, yung mga nagbibenta ng mga pinagbabawal na pulburon dito sa Pilipinas. Okay? So, ganun yung mga eksena ng panahon ng Duterte administration. Kumpara natin, talagang medyo nasira ang pangalan ng mga Marcos kasi ang layo naman ng nangyari sa ine-expect ng tao. So, expected na natin na medyo nasira talaga. Tsaka si Senador Amy Marcos, todo protect sa kanilang pangalan. Gayong alam naman po natin na talagang sa ngayon nasisira na po talaga mga kaibigan. At tsaka, alam naman natin na kung magkakaroon ng labanan ng Marcos at tsaka Duterte, malaki pa rin talaga ang puntos na mananalo ang mga Duterte. Kasi way back 2016, nung nagkaroon ng labanan, batid naman natin lahat ang katandem ni PBBM. Yes, the PBBM ngayon, nung panahon ng 2016 na siya tumakbo bilang Vice President ay si Miriam Defensor. Which is si FPRRD naman, ang kanyang katandem ay si Cayetano. So, nakita naman po natin na natalo si President Bongbong Marcos noong panahon ng 2016 bilang Vice President at saka maging si Merian Defensor. So kung malakas ang mga Marcos players na time, dapat hindi ho nanalo si Duterte at saka si Vice President Lina Robredo, former Vice President. So yun lang mga kaibigan, expected na natin ang labanan na ito. So kung kayo may mga opinion, comment nyo po sa baba ng video po natin at atin pong bibigyan ng comment yan. Salamat and kita-kita po tayo sa next video.